araw na lang magkakaalaman na kung sino ang susunod na uupo sa White House bilang Pangulo ng Amerika. Pero kahit malapit na ang botohan, wala pa ring sure win sa eleksyon. At live mula sa Washington, D.C. sa Amerika, nasa frontline ng balitang yan, si Jovi Francisco. Jovi, anong pulso ng mga kababayan natin dyan? Abay, katulad din ng mga lumalabas sa mga survey, Cheryl, na talagang dikit at ganun din pag tinatanong natin ng mga kababayan natin ay parang hindi pa rin sila makampante kung ang talagang mga manok nila ay ang siyang lalabas na winner ngayong linggo na to dito sa halalan dito sa Amerika. Napakadikit ang laban. 18 hours na lang before bukas yung polling places, Cheryl, at sa pagbubukas na yun, sinasabi nga wala pa rin clear winner, kaya yung mga kandidato na katulad po ni Vice President Kamala Harris at ang dating Pangulo na si Donald Trump ay nalilibot sa mga swing states. Dikit sa mga survey ang pambato ng Democrats sa si US Vice President Kamala Harris at ang manok ng Republicans na si former US President Donald Trump. Hindi gaya sa Pilipinas na paramihan ng boto ang labanan para manalo, sa US elections paramihan ng electoral votes mula sa bawat state ang kailangan. Suma total, may higit 500 ang electoral votes sa 50 states. Sa bilang na yan, 270 ang magic number na kailangan makuha para manalo. Kung tutuusin, may kanya-kanya ng balwarte ang Democrats at Republicans. Kaya si Trump at Kamala mas nag-focus sa mga swing state o yung mga estado na dikdikan ng labanan. Si Harris nangampanya sa battleground state ng Michigan. Niligawan niya ang libo-libong Arab Americans doon na tutol sa giyera ng Israel sa Gaza at Lebanon. Naging usap-usapan naman ang speech ni Trump sa campaign rally niya sa Pennsylvania noong weekend. Tinawag kasi niyang demonyo ang mga taga-Democrats at naging topic ulit ang assassination sa kanya. Sabay birada sa mga reporter. To get me, somebody would have to shoot through the fake news. And I don't mind that so much, because I don't mind. Bukod sa Pennsylvania, bumalik din ulit sa swing state na Georgia si Trump. Yun nga lang, nanganganib mawala sa kanya ang kilalang baluarte ng Republicans na Iowa. Dahil lumalabas sa huling survey na lamang naroon si Kamala. Cheryl, nagsimula na actually ang tinatawag na early voting dito sa Amerika at katunayan ay 75 million Americans na nakaboto via mail at kasama dyan ang ilan o marami sa ating mga kababayan o mga PhilAms na inopt po nila or kanilang pinili na magtrabaho sa araw ng halalan kaya sila nagpadala na lamang kanilang boto o yung kanilang balota by mail. At bukas dito sa Washington, D.C. ay magkakaroon ng interfaith prayer rally kung saan dadalo rin ng ating mga kababayan na dito naman nakabase sa post na ito para po ipagdasal naman yung mapayapa daw na halalan dito sa Amerika. Share it. Maraming salamat, Jovi Francisco. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.